Yeah, o ito, yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Sara Duterte at kay Bato de la Rosa. Ano ba yan kay Sara Duterte at kay Bato de la Rosa? Mga kababayan, ganito po siya. Bigyan ko po kayong kwento. Nung narinig daw ni Sara Duterte na may warrant na daw si Bato, according kay Jesus Crispin Remulla na ombudsman na ngayon, ay naghanap na daw si Sara ng abogado ni Bato sa ICC. So, nasa New Zealand daw nakabase itong mga abogado na to, or Netherlands ba or New Zealand. Nakabase yung abogado na hinahanap ni Sara para kay Bato. Kasi alam ni Sara na maaaresto na daw talaga si Bato. So, ito po mga kababayan, pakinggan nyo ha. May hinanda ng abogado si Sara Duterte para kay Bato. Nagrekomenda na ng abogado si Vice President Sara Duterte para kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng posibilidad na ipaaresto siya ng ICC. May puna rin ang bise sa takbo ng investigasyon sa flood control projects. Oo. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman na Remulla patungkol sa ICC warrant ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mga balitang maaaring ipaaresto si De La Rosa Sa England dahil pala. sa naging papel ito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ang pangalawang Pangulo matapos dumalaw sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Himamaylan, Negros Occidental, kung saan halos 100,000 residente ang naapektuhan. Dito, kanya ring binatikos ang takbo na investigasyon sa mga flood control projects. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot. Puro lang investigasyon. Bukod sa Himamaylan City, pumunta rin ang Vice Presidente upang magdala ng tulong sa Binalbagan, Moises Padilla, La Caseriana, La Carlota City, Bago City at sa Bacolod City. Di ba? So, yun na nga, mga kababayan. So, mas inuna pa ni Sara na pang abogado si Bato. Oo, nakabase daw sa England itong abogado ni Bato. Naku, sino kaya ito? So, ibig sabihin, mayaman nga si Bato. Kasi bakit, di ba, nakahanap na daw si Sara ng abogado doon. Sa England daw nakabase itong abogado na to. At para kay Bato, so magkano kaya ang acceptance fee nito? Pangalawa, magkano kaya ang monthly niyan? Mukhang, magkaubusan. Mukhang magkaubusan ng abogado. Ala, hintayin mo. Unti-unti na kayong makukulong. Unti-unti na kayong malalagas. Naku mga kababayan, Diyos ko po. Nako, nakahanap na daw ng abogado si Sara para kay Bato at nakabase sa England. So, ngayon mga kababayan, magkano kaya ang ibabayad ni Bato nito? Yun ang tanong ngayon, magkano kaya? 'Di ba? Kasi magkano kaya ang bayad? Million per month. Oo, Ma'am Selpa Glory. Alam ko million per month po talaga ito. Kasi bakit? Diyos ko, senador yan eh. Bakit ayaw nila kay Topacio? Naku Friday, hindi naman si Topacio lawyer ng ICC. Hindi nga niya na ipanalo yung mga hinahawakan niya. Puro nga nakukulong. Di ba? Hindi naman siya lawyer ng ICC. Tingnan mo lahat ba naman ang hinahawakan ni Topacio? Diyos mio, Marimar, Puriagaba. Ginoo ko. Maluoy na lang tamaminaw. Di ba? Maluoy na lang yung ko anak magtanaw o maminaw anak niya kay Diyos ko, lahat ng mga gihawakan niya, puro manalo. Wala mang nanalo.
Di ba? O, ngayon, bago siyang hinawakan, si Libiste. Ay, naku, Diyos may marimar, ano na naman mangyari dyan? Uy, kawawang Libiste, pinirahan lang. Alam niyo, kung pwede nga lang, mag-aral ako abogado, no? Tapos, di bali nang hindi manalo, basta kumikita ako. Diyos ko naman. Oo, di ba? Diyos ko, naku, ma'am, kung si Tupats lang naman ang kunin eh. Oy, wag na lang sila mag-abogado kasi ganun lang din naman ang mangyayari. Kung si Tupats lang din naman ang kunin, wag na. Oh, hayaan na lang ni Bato mabulok siya doon. Hindi rin naman siya tignan mo naman si Atong Ang. Oh, si Atong Ang ngayon. Nako. Oh, baka naman mga kababayan, nalaman nyo na ba yung balita? Ha? Nalaman nyo na ba yung balita, mga kababayan? Na si Diwata na aresto. Baka naman si Tupats na naman. Baka si Tupats na naman yung mag-aabogado noon. Na-aresto po si Diwata ngayon hindi pagbayad ng BIR, ng tax niya sa tindahan. Na-aresto po siya. Oh, nakulong po siya ngayon. Oh. Sino naman mag-abogado ni si Tupats na naman? Tanginang yan. Pwede ka naman mag-aral ng law, kaya lang may exam pa bago ka mag-law. Naku, kabilis-bilis lang mag-exam, oy. Ano ba yan? Law of the sea, law of the land, law of the water, law of the fire. Naku, tatawagin ko na lang si Ben the Law. Erwin Tulfo. Diba? We need to bend the law. Diba? Oo. Naku po, mga kababayan. Handang-handa na daw ang antilustay ninyo. May abogado na si... Ilan na naman... Alam mo, sa totoo lang, Bato. Senator Bato, kung nanood ka sa akin ngayon, ganito lang Alam mo, kung wala ka na talagang tsansa at maristo ka nga, makulong ka, huwag ka nang gumastos ng abogado. Total, matanda ka rin naman na, may apo ka naman na, nakita. Total, bibisita din naman yan sa'yo doon. Makikita ka din naman ng mga apo mo, mga anak mo, at ng asawa mo. Magpakulong ka na lang. Tapos yung pera na gagastusin mo para sa abogado-abogado na yan at hindi ka rin naman mananalo. Kasi tignan mo nga si Digong. Mas matalino yan sa'yo, hindi nga nakalaya-laya. Ipaano mo na lang yan? Ipatawag doon, ipamana mo na lang yung pera mo na igagastos mo doon sa dahig. Ipamana mo na lang yan sa mga apo at mga anak mo yan. Oo, kasi kahit gagastos ka ng 1 bilyon, 2 bilyon, hindi ka rin makakauwi. Yung Digong nyo nga, hindi nga nakakauwi na, piskal ako, mayor ako, presidente ako, tangina ninyo. Di ba? Kung gagastos ka lang din naman ng abogado doon, magpakulong ka na lang. Total, nabibisita ka naman. Yung ibayad mo sa abogado, buwan-buwan 150 million, ibigay mo na lang yan sa pamilya mo. Oy, para pag gusto mo magpabisita, every 1 month, every 2 months, pupunta sila doon. Every 3 months, pupunta sila doon. Diba? Ipamana mo na lang yan. Total, malaki naman kang kalubian mo ba? Yung kalupaan mo kaniyugan. Tapos, ipamana mo na lang yan. Oo. Diba? Kaysa magagastos ka pa, hindi rin naman nakakauwi. Si Sara nga, dami nila pira. Di nga nakauwi si Digong. Ikaw pa kaya? Nako, yung Richard Mille mo na relo yan, mabenta mo na talaga yan. Diba? Magpakulong ka na lang doon. Huwag ka nang kumuha ng abogado. Baka sakali pa, pag hindi pa matuloy yung trial ngayong February 23, biglang namatay si Digong, di ba? O di tabla na yung kaso ninyo, wala ka ng warrant na, namatay na yung mastermind, nabalitaan ko pa naman, namatay daw yung kapatid. Di ba? Baka susunod na yung kapatid. So, yun nga, di ba? Di ba ang trial ni Digong is February 23 this year, this month? Paano kung hindi aabot ng 23 si Digong, bilang quits na. Patay na yan, mastermind So, kung ako sa'yo, wag mo na lang gastusin yan. Wag mo nang ipagbayad-bayad dyan sa abogado yung mga yan. Ang gawin mo dyan, ipamana mo na lang sa mga apo mo, sa mga anak mo, magiging close ba yun, Ken?
Actually, Mamulay, sa kay Digong magiging close kasi kung mamatay siya. Pero and the rest na mga perpetrator niya, na kapwa niya akusado, hindi siguro. Kasi isa-isang warrant sila eh, hindi naman sila full by group. O, di ba tayo kapag namasyal tayo sa ibang bansa, di ba mas much better pag naka-by group tayo para walang halong kuskus balongo sa immigration. Pero sila isa-isa silang lumilipad. Take note ha, private plane ang sasakyan nila. 'Di ba? Sana bago man makulong si Bongo at si Bato sa dahig, sana maabutan pa nila si Digong na buhay. Para mag-reunion sila dun sa loob. 'Di ba? Pero kung manatilihin nilang magtago-tago sila, hindi sila magpapahuli, hindi nila maabutan si Digong na buhay. Yung kapatid nga ni Digong na nasa labas lang ang iskir-iskir namatay eh. Si Digong pa kayo nasa loob, nakahilata na lang. Mamamatay din yan. Nako, yan kasi dasal kayo ng dasal mamatay si BBM, iba ang namatay. 'Di ba? Oo, 'di ba, Ma'am Emily Basog? Pagdating niya doon, aminin na lang niya na inutusan lang ako, hindi naman talaga ako ang sumunod lang naman ako sa utos ni Digong. Ganon, para matapos ang issue. Wala naman akong kinalaman dyan kasi nga kung ano lang naman yung utos niya kung hindi naman ako susunod sa utos niya, baka ako naman ang ipapatay, 'di ba? Pareho kay Gakma. Tingnan ninyo ngayon. Ganyan dapat, 'di ba?